Sa ngayon, itong San Miguel Beer para doon sa mga nagtatanong ay magkakaroon ng trade pagkatapos na nitong finals. Sabi ng iba parang medyo tahimik daw dito sa SMB ngayon pagdating sa mga trades. Well, syempre understandable naman yan dahil isang panalo na lang ay magiging kampiyon na sila. Pero kailangan din natin tandaan kung mag-champion man ang SMB o hindi. Sa February 28 ay magbubukas na yung Philippine Cup. So napakabilis na turnaround nito. Ibig sabihin, pagkatapos ng Commissioner's Cup, kailangan maihanda na ng SMB yung lineup nila para dito sa Philippine Cup. At ang tanong nga ngayon, dito kaya si Vic Manuel ay makapaglalaro na. Buong conference, hindi nakapaglaro itong si Manuel at itong si Terence Romeo. Iilang games lamang. So ito ang kailangan i-address ng San Miguel Beer. At sabi nga nung iba, baka itong si Mawala Tautumo ay ma-trade na rin dahil napansin nung iba, medyo bumaba na talaga ang laro ni Tautuwa dito sa SMB. Tuwing pinapasok nun sa game ay very limited yung contribution niya. Kadalasan mga fouls. Minsan nga, pinapasahan ng bola, hindi nahahawakan kaagad. So yan ngayon ang tinitignan na posibilidad. At baka matuloy na yung Mo Tautuwa for Isaac Go na trade pagkatapos nitong Commissioner's Cup. So abangan natin kung mangyayari talaga yan. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel Beer, hindi yan basta-basta nagpapakampante kahit sabihin na malakas na yung kanilang lineup. Dahil tinitignan din nila yung posibilidad na dagdagan pa yung kanilang big men o di kaya naman ayusin din yung sitwasyon dito sa power forward nila. Dahil nga itong si Vic Manuel palagi na lamang nai-injure at baka kung sakasakali makuha nila sa trade itong si Troy Rosario o di kaya si William Navarro o kung sino mang stretch 4 na merong 3-point shooting. Dahil parang yan daw talagang hinahanap ngayon ni Coach George Garnett at ng kanyang coaching staff. Kalat na ang balita ngayon na itong Barangay Ginebra ay nagkaroon na ng isang malaking offer dito kay Justin Arana ng Converge. Hindi na nakapagtataka na Ginebra interesadong makuha itong si Justin Arana. Ang balita nga pati NLEX daw gustong makuha ang nasabing player dahil syempre si Justin Arana ay isa sa pinaka-promising na big man dito sa liga natin. At alam naman natin yung potensyal ng batang ito. At of course, pati nga masasabi natin na siya ay magiging magandang fit sa Barangay Ginebra dahil si Japet Aguilar ay tumatanda na. Ngayon, itong Barangay Ginebra, ang balita, 1.5 to 1.8 million daw ang ino-offer dito kay Justin Arana. Pero ito kaya ay tanggapin ng Converge. Ang report ngayon na lumalabas, ang Converge daw hindi tatanggapin ng anumang trade offer dito kay Justin Arana. Ito man ay galing sa Ginebra o sa NLEX. So ibig sabihin nito, ang SMC at MVP groups pareho nang gustong makuha si Arana pero sinabi ng management ng Converge na hindi sila papayag. At mukhang ang sinabi nga hindi raw sila taga-bukid. Ibig sabihin hindi sila farm team na basta-basta na lang namimigay ng mga player. Of course, alam din natin na itong Converge kilala sa pag-trade ng mga iba't ibang players pero itong si Arana mukhang hindi talaga nila papakawalan dahil ang balak ng Converge gawin na tandem itong si Arana at si Justin Baltasar sa sentro. Alam naman natin lahat na si Baltasar ang gustong makuha nitong Fiber XS at yan ang dahilan kung bakit nga ang sabi ng iba sila ay nagtatank. Pero itong si Justin Arana ganun pa man, palaki daw ng palaki ang offer ng Barangay Ginebra at handa silang mag-trade ng mga players para makuha lamang ang nabanggit na upcoming star dito sa PBA. So tignan natin kung hanggang kailan makakatanggi ang NLEX Road Warrior o ang Converge Fiber XS dito sa mga offer ng Barangay Ginebra para makuha ang serbisyo nitong si Justin Arana. Inamin ni Coach Yeng Giao na merong 2 PBA teams na interesadong makuha ang serbisyo nitong si Ray ng Batak. Hindi pinangalanan ni Coach Yeng kung sino ito pero maliwanag naman sa mga reports na ang tinutukoy dito ay itong NLEX Road Warriors at ang TNT Tropang Giga. Alam naman natin na ang TNT naghahanap ngayon ng papalit dito kay Mikey Williams at itong NLEX Road Warriors mukhang gusto rin idagdag silang Batak sa kanilang lineup in case nga na mapunta naman si Robert Bolick dito sa TNT. Sinabi ni Coach Yeng na open naman daw siya na matrade itong si Ray ng Batak. At alam din daw niya na gusto ni Ray na mas mahabang playing time. Kung inyo maalala, yung girlfriend ni Ray ng Batak, sinabi doon sa social media account niya na mas mabuti pang matrade na itong silang Batak dahil halos hindi na raw nagagamit dito sa rain or shine. Okay lang naman daw kay Coach Yeng yung mga ganong komento at naiintindihan niya.
So whether itong si Reynald Batak ay matrade o magstay dito sa ROS ay okay lang sa kanya. Pinaliwanag naman ni Coach Yeng na kaya hindi na masyadong nagagamit si ng Batak dahil nga ang dami na nilang mga point guards ngayon katulad nitong si Gian Mamuyak, itong si Karakot at itong si Adrian Nocom. Ibig sabihin, marami ng options ngayon itong si Coach Yeng Yao. Kaya natural lamang na mababawasan ng minutos si ng Batak. Ngayon, kung gusto raw niya mag-playing time, sinabi ni Coach Yeng, payag naman daw silang matrade basta maging sulit yung kapalit. At ngayon mukhang ang tinitignan ng NLEX na kapalit o ng Rain or Shine na kapalit ay isang first round pick mula sa TNT o kaya NLEX. Depende rin niya syempre to sa iba pang mga considerations dahil anytime pwedeng magbago yung mga deals na yan. Sa ngayon, sinabi ni Coach Yeng Yao na silang Batak rin naman daw nagiging very professional. Alam niya na subject siya ng mga trades at kung maaalis naman siya dito sa Rain or Shine o kung mananatili ay okay na sa kanya. Dahil syempre mga professional sila lahat dito. So sa ngayon sinabi ni Coach Yeng, nasa management na raw yan kung matutuloy ang trade o hindi. Tatanggalin na nga ba ng PBA ang height limit dito sa mga import conferences natin? Iyan ngayon ang usap-usapan dahil hanggang ngayon dito sa social media ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao yung kagustuhan ni Dwight Howard na maglaro dito sa liga. Ang height ni Dwight Howard, sabi ng iba 6'9", sabi ng iba 6'10". Depende yan sa paano siya i-measure. Pero ang sabi ng iba, kahit daw hindi lumabas yung issue dito kay Dwight Howard, dapat ay matagal nang inalis ng PBA yung height limit dito. Dahil syempre, saan ka nga ba nakakita ng liga na merong height limit na ginagawa sa isang konferensya? Kung sakaling gawin nila yan, hindi naman mawawalan yung mga players natin. Actually, makatutulong pa nga dahil sa international competition, ang nakakaharap naman ng mga players natin ay yung mga matatangkad talaga. Actually, kung inyo maaalala, ilang beses na rin ginawa ng PBA dati na walang height limit dun sa Commissioner's Cup. Hindi naman naapektuhan yung performance ng mga players natin. Kaya sa tingin ko hindi magiging issue dito yung pagkakaroon ng unlimited height limit. Actually, yung nilalagyan mo ng restrictions, nakakahinder yan sa performance ng mga players natin. Lalo na yung naglalaro sa international competition sa Gilas dahil kinakailangan nila na magkaroon ng tsansa na makaharap yung mga matatangkad at versatile players para pagdating ng international competition ay lalo silang maging ready. Kaya sa ngayon, pinag-uusapan pa rin ng PBA kung gagawin daw nila yan o hindi. Pero sa tingin ko dahil dito sa mounting pressure mula sa social media at pati na rin to sa mga fans at officials ay eventually gagawin niya ng PBA. So again, katulad nung sinasabi ko, hindi mawawalan o hindi magkakaroon ng limit dito sa mga players natin yan. Yun naman mga players natin katulad nila Junmar Fajardo, si Ian Sanggalang at yung iba pa nating big men, pati na yung mga guards na patunayan naman na kaya nilang i-handle kahit gano'n pa kalaki yung makalaban nila. Shout out kay Renz Belasa, Joseph Pineda, Donel Santiago, Enju, Joshua Giray, Espejo, Rosales family, JJ Sibum, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, RG Bueno at Dalina family, Rico Larte, Jonel Alagon. Pinabati din natin si Kagawad Kasakino Dukusin, si Ronald Barbosidad, Luis Alon, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Jonald Malyari, Romeo Conchada at si Edia Garcia.